valid or na pwedeng gamitin na visa papuntang Qatar. Gaano ba katagal ang proseso ng pagkuha ng visa? Common na documents or dokumento na kailangang ihanda ng mga applicant. Is paano matitiyak or ng applicant? Of course, syempre, ang common na dyan is ma-approvehan ba ako or hindi. So, ano yung katiyakan na ma-approve yung kanilang application? Ano ang maaaring gawin ng applicant pagka nagkaroon ng rejection ng visa? Visit visa yung in-apply mo rito na visa. Tapos, syempre, nag-stay ka. Meron akong previous employer. Ngayon, gusto kong mag-transfer ng ibang company. With a working visa. Working visa. Paano naman po ang proseso? Meron po bang age limit sa pag-apply ng visa? Yes, what's up mga co-students audience of Kanoype Vlog. At for today's video nga ay pag-uusapan natin ang tungkol about sa visa. Yan, kung kayo ay may plano na magpunta ng Qatar or mag-visit or mag-work dito sa Qatar, pag-uusapan natin yan yung mga common questions and mga common na tanong ng mga kababayan natin na nandyan sa Philippines na gustong mag-apply or mag-abroad, lalo na kung kayo gustong pumunta dito sa Qatar. So, for today's interview nga, makakausap natin ang isa sa mga recruiter staff ng Ultimate HR Consultancy dito sa Qatar. Nakabase ka dito sa Qatar, no other than Mr. Byron. Thank you. Good evening, sir. Good evening. Yes, sir. So, brief question. Ilang years ka na po sa Qatar? 10 years. So I started to work as an HR here in Qatar from 2015. Okay. So, before FIFA, kasi talagang nung panahon na yan, talagang dagsa yung mga kababayan natin na nagpunta sa Qatar until before or during na sa FIFA World Cup. So yan, so magdubako na tayo sa mismong mga common questions with regards sa visa. So ito sir, ang unang tanong natin is if you wanted to come here in Qatar, mga visas na pwede mong gamitin para mag-enter ng Qatar is first is yung working visa, followed by our family visit, or yung normal visit, and then Haya. Okay. And then business visa. Alright. So yun, meron kayong mga options na mga about sa mga visa. So dumako naman tayo sa second question. So siguro magbigay na lang kayo ng one example doon sa mga nabanggit ng mga visas. So, kung working visa and meron ng approved job order ng agency from the Philippines, so kaya siya ng 2 weeks as long as mag-physically fit ka sa Qatar Visa Center. Oh, okay. So, mabilis lang pala. Yes. Kasi sa mga naririnig natin or sa mga ibang mga kababayan natin, usually tumatagal ng 2 months kung wala pang job orders. Kasi yun yung pinakamahirap kung yung company mo is hindi pa approve yung job order sa Polo. So if you wanted to come here in Qatar, so you need to ask your employer kung meron na pa siyang job order or approved job order sa Polo. Because kung wala pa, minsan yun yung nagiging reason kung bakit hindi nakarating yung staff dito sa Qatar even though you have a visa. Okay. Pwede rin ba nilang i-check mismo sa website ng Polo? Yes, or merong website ng DMW. So you may check yung agency, approved agency and yung approved company sa DMW website. Okay. So ipapakita lang natin dyan yung pinaka-website or yung link na pwede nila. Yes, correct. Okay, so dumako tayo sa third question. So kung kayo mag-apply na, ano yung mga... So most probably kung mga business visa lang yan or tourist visa passport lang yan ang kailangan natin or kung haya. But if you're coming here to Qatar via working visa, so kailangan talaga dyan is yung passport mo, yung offer letter mo, and of course kailangan mo din dumaan ng agency para mo issuean ka ng OEC. And then, syempre, pag nakapasa ka na sa QVC, yung agency mo magpa-process ng OEC. Right. Yan, malinaw na malinaw yan. So, kailangan yung passport ba, ano yung validity? Kailangan hindi siya bababa ng 6 months para maka-enter ka ng Qatar. Kasi kung mag-expire na siya within 6 months or during 6 months, hindi ka pa lalampasin yung immigration, Philippine immigration. Sasabihin naman po yun ng agency? Yes, i-inform ka naman ng agency yan.
Alright, so yun, at least malinaw po sa inyo. No? Ayan, so next question po natin. As long as papasa ka sa medical QVC, yun yung pinaka-the best. But sometimes, kung yung company mo kasi is, yung mga companies na nag-pre-medical muna, bago i-apply ng QVC, just to make sure na walang medical history or record na yung mga staff, kung may sakit ba siya or wala. Pero most probably, medical lang from QVC yung pinaka-best way para makarating ka ng Qatar. Okay, so dumako tayo doon sa QVC na ipasok na sir yung QVC. Ano yung sabi na lang siguro yung top-notch na reason na reject ng QVC? Pag meron kang history sa lungs, Okay, yun. so most probably yun din yung dugo mo, mali yung blood medical mo sa liver or sa kidney or sa lungs. Mahigpit talaga dito. Mahigpit sila sa lungs. Yes, mahigpit talaga sa lungs. So yun, so dapat talagang assure nyo na meron na kayong Pre-medical, that's para what at least pre-medical. maiwasan yung Correct. rejection. Alright? Correct. Okay, so dumako tayo sa next question. Halimbawa sir, nag-apply ng visa, so naghintay ka na lang ng approval, and kataon na na-reject siya sir. So kung na-reject ka sa QVC because of your medical history, you may wait for 3 months para ma-reissue ulit yung visa. Kasi sometimes sa QVC, pagka nagka-problem ka and then na-reject, merong choice si company or si employer to reissue again yung visa. And then sometimes, pumapasa ang staff even though bumagsak siya sa first medical. At least ma-maiksi lang yung panahon or yung gap. Yes. Nahihintay mo kasi 3 months na siya. Yes. Hindi sa tatagal ng 6 months. Yes, maximum of 3 months. Ayun, at least hindi kayo masyadong mainit. Yes. Okay. So, meron lang tayong ibang sisingit dito na isang question. Kung visit visa naman, halimbawa, usually 1 month lang yung duration ng visit visa, no? Pwede natin siyang i-extend. Pwede pala yun? Yes, pwede siyang i-extend. Especially kung family visit, pwede siyang i-extend ng from 3 to 6 months. So may assistance ang Yes, Ultimate HR We can consultancy. assist po. We can assist here in Ultimate to Extend. extend the Yes. visa. So just in case, kasi syempre alam naman natin na may chance kasi na makapag-hanap ka ng employer or mayroon kang may mga makilala ka, ano ang proseso nun? Once makahanap ka na ng work, what we're going to do is itatransfer na lang namin yung sponsorship. Gano'n. Hindi na We can assist assist. on transfer the sponsorship. Pero normally kasi, ang process na is kailangan mo talagang umuwi ng Pilipinas and mag-QVC ka. Dadalo doon sa proseso. Yes, the doon normal sa process process. ng working visa. Na may QVC, may agency, and Correct. all. Alright, so yun. And ito naman, halimbawa naman sir, is andito ka na sa Qatar. Kagaya ko, is Normally, NOC. Mhm. But sometimes, kami kasi sa Ultimate, nag-assist kami even though without NOC. alright. Ayun pala, so may mga ganong options. So, Yes. at least malinaw sa ating mga kababayan. Tapos yung extension din naman Yes. is We can assist them. so ito na lang yung siguro last question natin. Sa Qatar. Normally, 60 years old, yung maximum. 60 So years. far, based on my experience, 60 years old yung maximum na pwede natin i-apply. Yun po is working or ano? For working visa. Until 60 years old. Yes. Ayun. So, I think yun na yung mga common questions na pwede natin masagap sa ating mga kababayan na mga gustong magpunta or mag-abroad lalo dito sa Qatar. So, yun po, narinig nyo mismo from Mr. Byron yung mga possible na tanong na gumugulo sa isip nyo kung gusto nyo mag-apply or magpunta dito sa Qatar. So, any message sir sa mga kababayan na gusto magpunta sa Qatar? If you wanted to come here, sige lang, go lang. Maraming hiring ngayon dito sa Qatar. Ayan. So, sino ang kanilang siyempre kukontakin? Walang iba kundi Ang Ultimate HR Consultancy. Yes. Iwan namin yung email, mobile number. Ayan. So, yun po. So, I think maliwanag na. Kung meron pa kayong mga other questions or queries, mag-comment lang kayo dyan sa comment section at ipapasa natin yan sa Ultimate HR Consultancy para sila mismo ang magbigay ng
o walang kasagutan para at least maging malinaw para sa inyo. So yun po, thank you so much once again Mr. Byron for this short interview at hopefully naliwanagan yung ating mga kababayan. At syempre, kontakin natin ang or hanapin natin sa Facebook. At may Facebook page po ang Ultimate HR Consultancy. Lalo na po kung kayo ay nagpaplano or nagbabalak na magpunta dito sa Qatar. Right, so yun po. Thank you so much once again.